Hello, good morning ka-farming. Si May Eklar Panaga po ulit. Bumabati ng magandang buhay para sa inyong lahat. So, as a breast cancer patient, marami akong paraan kung paano ko nilalabanan to. So, ayaw kong ma-depress, ayaw kong ma-stress kung anumang sakit meron sa akin. Kaya ginagawa ko, lagi ako dito sa farm namin. Yan, ngayon, ang ginagawa ko is nagtatadtad ng pagkain ng baboy. Ito iluluto namin, this is water plant. So, they call it water plant. Ito, water plant. Water plant. Yan. Tinatadtad namin to, hinahalo namin sa puno ng saging. Tinatadtad ko rin yung puno ng saging. Kung nakita nyo sa other videos ko, nagtatadtad ako ng puno ng saging. And then, hinahalo namin sa Madre de Agua. Yan. Si Rosalinda naman, ayun siya, nagtatatad din siya ng Madre de Agua. Yan. Rosalinda, pakita mo yung Madre de Agua. Yan. Yan po ang Madre de Agua. Tinatadtad din niya. So, ito yung ginagawa namin. Yan. Dito sa bukid. So, araw-araw pumupunta ako dito sa bukid para lang hands-on ako sa mga alaga namin. Alaga naming baboy. Mga tilapia. Yung Madre de Agua, maganda rin ito para sa mga tilapia, sa mga duck. Yan, gustong-gusto nila yan. Sa mga baka. Yan. Yung mga isda namin, yan, nagtatadtad kami, binibigay namin sa kanila. Yun yung pinaka maraming mga nutrients na nakukuha sa Madre de Agua. So, tumutulong din si Maricel. Yan, kahapon, nagtanim kami nila Maricel ng citronella. Ngayon naman, tinutulungan niya kaming magtadtad ng pagkain ng baboy. So, kaya ko nang pinangako ko kay Maricel, bilhan ko siya ng cornic. Kaya lang, yung pinapabili niyang gatas, di ko nabili. Kalimutan ko. Bukas na lang, nandito naman ako. Di ba, Maricel? Gagalo pa si Maricel. Di ba? So, marami po kaming, ang pangarap ko talaga is makatulong sa lahat ng mga aitas. Kung mayaman lang ako, i-hire ko lahat yung mga aitas para meron silang hanap buhay. 'Di ba? So, while doing the chopping of the water plant, I'll give you some advice sa kung paano harapin ang totoong kwento ng buhay. Okay? Ang kwento ng buhay natin dito sa mundo is hindi po basta-basta lang. Pero yung mga iba, maybe nagtataka ako or saludo ako sa kanila kasi petics lang ang buhay sa kanila. Yung saka lang nila iisipin yung ulam nila kapag lutuan na. Kapag time na ng pagluto, saka pa lang nila isipin yung nila. Simple lang ba? Kung hindi sila namomroblema, unlike us, lagi kaming namomroblema kung anong dapat gawin para guminhawa ang buhay ng mga anak namin, kung paano kami makatulong. Yan. Pero, alam nyo, ang kwento ng buhay is hindi madali. It seems that ikaw yung author ng buhay mo, gawin mong makabuluhan. That is, it depends on you. Sabi nga nila, life is always a matter of choice. Life is a matter of choice. Kung sinilang kang mahirap, choice mo yon. Ay, hindi mo choice yon. Pag sinilang kang mahirap, hindi mo choice yon. Pero kapag namatay kang mahirap, it's your choice. Kasi nasa sayo yan kung paano mo i-drive yung buhay mo. It's up to you on how you drive your own gear in terms of life. So, ang buhay natin is dito sa mundo is hindi lang sana pang sarili natin. Pero of course,
hindi ko pwedeng diktahan ang mga tao sa paligid ko. So, yung mga iba, nagtatrabaho sila para sa sarili lang nila. Papayaman sila para sa sarili nila. Bakit daw sila magbibigay o mag-share sa mga tao? Sila ang naghihirap sa buhay nila. Sila ang nagpapakahirap para lang umunlad ang buhay nila. Pero kung may hindi ka selfish, ganun, kahit na pinagpaanuhan mo yan, pinaghirapan mo yan, if you share, napakasarap sa pakiramdam. Sa amin kasing mag-asawa, ganun kami Every single sense na blessing sa amin, every blessings na nare-receive namin, sinishare namin kagagad. Kagaya nga lang ng, halimbawa, binigyan kami ng mga isda, binigyan kami ng kahit na ano, na binibigay sa amin. Sinishare namin kaagad, hindi namin sinasarili. Binibigay namin sa mga kapitbahay, ganun, sinishare namin. Kahit napakaliit na paraan, napakaliit na bagay, sinishare namin. Siguro ito yung namana namin sa magulang namin kasi ang mga parents ko, tatay ko mismo nakikita ko kapag may nakikita siyang mga pulubi sa daan, kinukuha niya sa bahay, dinadala niya sa bahay, binibigyan niya ng damit, ganyan, binibigay niya sa kahit kapag meron siyang mayroon siyang pera na binibigay namin sa kanya, binibigay niya sa mga bata sa amin, binibigay niya. Kahit lisinggero yung tatay ko, marami siyang nagawang mabuti dito sa mundo bago siya namatay. So yan. Ang kwento ng buhay ko napakasalimuot din. Pero of course, anong gagawin mo nga ba? If only life is like a multiple choice, you can choose the right one para hindi ka na maghirap. Diba? Pipiliin mo na yung halimbawa, letter A. Ayaw mong maghirap. Dapat kailangan maging maganda lang yung buhay mo. Letter B. Yan. Magtrabaho ka lang ng petik, sayaman ka kaagad. Yung mga ganong choices ba ng buhay, sana kung meron. Bakit? Bakit maraming mahirap? Nasa sa atin yan. Nasa sa atin yan. Kasi kung ikaw paupo-upo ka lang sa tingin mo, aangat ang buhay mo. Kami ng asawa ko, wala kaming sinasayang na oras. Wala kaming sinasayang na oras. Pero sinasabi ng mga ibang tao sa amin, or even my family, paano kayo yayaman? Sabi nila sa amin. Lahat naman binibigay nyo. Binibigay nyo sa mga kapitbahay nyo, binibigay nyo sa mga tao sa paligid nyo. Hindi kayo yayaman kasi konting bagay lang, sinishare nyo kaagad. Kailangan mag-ipon din kayo para sa sarili niya. Hindi, syempre nag-iipon kami. Pero kapag sobra, syempre sinishare namin. Yun yung life is a matter of choice. Hindi ko pinangarap maging mayaman para lang sa sarili ko. Gusto kong yumaman para mas marami pa kaming matutulungan, I should say. 'Di ba? So, wag nyong i-treasure masyado yung mga bagay dito sa mundo. Share it. Wag nyong masyadong tini-treasure kasi ayaw ng Panginoon na according to my knowledge, according to my sources also. Wag mong masyadong i-treasure yung mga makabundong bagay dito sa mundo. So, sabi nga sa kanta ng Katoliko, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. 'Di ba? Hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin. But instead, nabubuhay tayo para sa mga tao sa paligid natin. Okay? So, we should not live like an island. Kailangan din natin ang mga tao sa paligid natin. Kami, mas prefer namin yung ganitong simpleng buhay lang ba. Pero pangarap ko nun yung makatulong ako ng marami. Kaya, nagpupursige kami ng asawa ko hanggat buhay ako. As a cancer patient, stage 3 pa ako. Pero hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot kasi alam kong God healed me already.
Kasi alam niya na marami pa akong mission dito sa mundo. And I have a dream na pangarap ko dito talaga is lahat ng mga Aita, lahat ng mga tao sa paligid ko kahit hindi Aita is matutulungan ko kagaya ng mga ibang vloggers. So, I'm begging anyone to watch these videos. Lahat po nang nanonood ng video ko, I'm begging na please subscribe and spread my channel para po mas marami tayong matutulungan. Alam ko naman po na marami sa atin ang gininto ang puso. Yung pag-subscribe po, pag-share, pagpindot lang po ng subscribe is napalaking bagay na po sa amin yan. Para po if time comes, makakaipon ako, mas marami kaming matutulungan, lalo na sa mga kagaya kong breast cancer. Kasi yun yung target ko bakit ako nag-vlog. Nagbo-vlog ako dahil ito na lang yung alam kong paraan para matulungan ko yung asawa ko kasi I'm not able to work. Hindi ako pwede, I'm not capable to work already in a company or whatever. So of course, they will not accept me as an employee kasi nga may cancer na ako. So, I'm doing my own way on how to help my husband and to help others too. Yan. Ito, kaya ang ginagawa namin is, yan, patabain yung mga baboy namin. Yan. Malay mo, kagaya ng pagbenta namin ng baboy. Ba't kami nagbenta ng baboy at may bumili sa amin ng baboy kahit gabi na? Yun pala, some of our friend needs help. Tignan mo, napakagaling ng Panginoon. Gumagawa siya ng way niya. He uses people para lang matulungan. Halimbawa, nagdasal yung kapitbahay namin. Halimbawa, nagdasal siya. God use us para lang kami yung makatulong sa kanila. Ganun. Nung may sakit ako, maraming tumulong sa akin, doon ako nagtaka. Kaya I'm doing the same thing. Mga friends ko, unang-unang tumulong sa akin financial is si Kuya Jerry Caba. Kuya Jerry Caba, special thanks to you, Manong. You have a good heart talaga. Kuya Jerry Caba, sila Christina Zipagan, my classmates, mga classmates ko sa Hong Kong, yan sila Ate Pechi sa Canada, yung tita ko sa Auntie Marilyn Eclars, Canada. Napakaraming blessing sa akin at hindi ako makapaniwala na ganun pala ako kahalaga sa mga tao sa paligid ko. 'Di ba? So I'm doing the same thing. Siguro sabi nga nila, you reap what you sow. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, binabalik din ng Panginoon. So siguro tatanungin niyo sa akin, bakit ka nagkasakit? May dahilan ang lahat. Maybe I can share you my story kung bakit ako nagkaroon ng sakit. Kasi maraming mga dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Inaabuso mo sarili mo, depende sa kinakain mo, at saka yung number one na nagpapagising sa cancer cell natin is stress and depression. So, yun, if possible, kung may problema ka, wag mong masyadong iniisip, make a solution, think a solution. Wag mong dinidibdib, wag mong iniiyak, wag kang iinom, wag mong ichichismis, wag mong i-share sa mga kaibigan mo, yung mga kaibigan na hindi totoo. Kasi pag chichismisan ka, lalo pag nakikita kang nafe-fail, akala mo nagdaramdam sila na nafe-fail ka, hindi. Natutuwa ang mga yan. Natutuwa ang mga yan kasi even me, I feel some of my friends, I'm begging anyone also na, oy, ganito, ganyan. Nung nag-grocery na nga lang ako, walang sumuporta sa akin eh. Nagtinda ako sa grocery, tindahan. Walang sumuporta. Ang mga sumuporta sa akin, yung mga malalayo. Yung mga taong hindi ko ina-expect na nasusuportahan ako. Pero yung mga some relatives, of course, hindi ka susuportahan. Alam nyo kung bakit? Kasi takot na takot silang yumaman ka. Takot na takot silang masapawan mo sila. Okay? Hindi ko sinasabing relatives namin o relatives ng asawa ko, but in general term, hindi ka susuportahan ng relatives. Kapag gusto mong magnegosyo, kung umangat ka, yan. Pero kapag kailangan ka nila, ay, grabe. Yan. Para kang Diyos.
kapag kailangan ka nila. Pero pag nakikita ka nilang umaangat, ayan, kunyari kinukongratulate ko, pero sa totoo, hindi. Hindi sila masaya sa nangyayari sa buhay mo. Pero pag na-fail ka, yan, kunyari nandyan sila. Kunyari, affected sila sa nangyayari sa'yo, pero hindi. Sasabihin pa nila, sa aming Ilocano, we call it gunggunam yun pagsasabihin nila. Gunggunad na. Ganun. Pero sa akin, sa nangyari sa akin, I thank God kasi wala mang nagganon sa akin ba. Instead, marami akong kamag-anak na dumamay sa akin. And I really thank God dahil halos lahat ng kamag-anak ko is nandyan. Kahit hanggang ngayon, nagkasakit ako pag umuwi ako sa Roma, yan. Pag alam nilang nandun ako sa bayan, may nagbibigay na ng mga gulay. Ganyan. So, thank you. I always thank God. Kasi ganito man ang nangyari sa akin, hindi ako tumitigil. As you can see, breast cancer stage 3 ako, pero parang wala kayong nakikitang ganun sa akin, di ba? Kasi nga, lahat naman tayo namamatay eh. Ituloy mo lang ang kwento mo sa buhay mo. Kasi time will ka, magiging kwento na lang tayo dito sa mundo. Magiging kwento na lang. So, gandahan mo ang kwento ng buhay mo. Gandahan mo ang istorya mo. Because you are the author of your life. Gandahan mo ang kwento ng buhay mo. There are so many things for us para maging maganda at kapakipakinabang yung kwento natin. Para maging inspiring yung kwento natin dito sa mundo at gagayahin din ng iba. Pero kung ang kwento mo ng buhay mo is selfish ka, nagpapayaman ka lang para sa sarili mo, ang dami mo ng negosyo, ang dami mo ng pangkabuhayan showcase, but you never help. Sa tingin mo maganda ang kwento mo dito sa mundo, anong sasabihin mo sa Panginoon? 'Di ba? So, yun lang. So, while chopping, medyo madali ako mapagod ngayon. Yan, marami kasi kaming i-chop. Chine-chop namin. Tinutulungan ko lagi si Rosalinda. I consider her as my best friend, Rosalinda. Time will come, Rosalinda, pag yumaman ako, yayaman ka rin. Yan. At ito yung mga anak nila na gustong-gusto ko, si Maricel and June. Yan, nakikita nyo sila, si Maricel and June, mga aita sila. So, yung mga gusto pong matulungan sila, help us to help them too. Kasi marami sa kanila ang nagpupursige ding umiba yung kwento ng buhay nila. Oo, 'di ba? Yan si Joker po. They call him Joker. And ito naman si Maricel, napakasipag na bata, 5 years old pa lang siya. So, that's all for today. Sana po yung kwento ko while doing habang ginagawa ko yung everyday routine ko, is nagbibigay ako ng a simple story or episode advice sa mga kagaya kong breast cancer patient. Ito, natanggal na po yung suso ko sa left ko. Yan. Pero, I thank God, buhay pa ako. That's all for today. Please subscribe my channel. I-spread my story para po mas marami pa pong ma-inspire. So, that's all for today. Good morning po. Happy Sunday.